Ay kasi buwana siguro pinindot tong video na 'to dahil isa ka rin sa mga nawalan ng pera gamit ang Cebuana app. Kagaya po ng mga nakikita mo sa screen ngayon, mga comments po ito ng ilan sa mga nawalan din ng pera kagaya ko po. So twice po ako nawalan ng pera sa Cebuana app and i-share ko sa iyo kung ano-ano ang mga ginawa ko para mabawi yung pera ko. Kung nangyari sa iyo 'to, make sure na gawin mo ang mga steps na 'to. Huwag po kayong mag-skip ng steps, susundan po natin. Umpisahan agad natin sa step number 1. Step number 1, inipon ko lahat ng nakolekta kong ebidensya or pruweba. So, nakolekt ko yung error message na nag-display sa screen nung nagpo-process ako, screen recording sa cellphone ko habang nagpapadala ko ng pera. Nakutuban ko na kasi that time na something is wrong, so in-screen record ko na siya. Kung may option yan sa phone mo, please do it then. Screenshot galing sa Cebuana app na nabawasan ng pera ko pero walang control number. Makikita naman yan sa app, pwede mong balikan kahit kailan kasi may history naman yung transaction natin. Okay, so step 2 is nag-email po ako sa cebuanacares@pjluwelier.com gamit ang email address ko na Gmail at inilakip or inattach ko po yung ebidensya na nakalap natin sa step 1. Ipapakita ko po sa inyo yung sample ng email ko, pero kung gusto nyo pong Tagalog nyo i-email ang Cebuana, pwede rin pong Tagalog para Tagalog din yung response nila. Napansin ko kasi na kapag Tagalog mo sila in-email, Tagalog din yung reply, at kung English ay English din yung reply. So step number 3, basahin ang kanilang data privacy policy at mag-reply back ng yes, I agree o I agree. Pagka na-email nyo po sila, meron po silang automated message or automatic message na send sa inyo at ito po yung data privacy. Pwedeng scroll down nyo lang or basahin nyo po tapos mag-reply po kayo doon ng I agree. Ito po yung send nila sa akin na before we dive into anything, kindly take a moment to read yung kanilang data privacy. So, pipindutin lang natin tong I agree or re-replyan lang natin sila ng I agree. Ito pong naka-blue na hinighlight ko po ng red. Tapos itong sa upper right corner natin na binilugan ko po ng pula. Diyan po natin pipindutin yan para mag-reply. So sa step 4 na po tayo, ibigay ang mga hinihinging detalye. So magre-reply po ulit sila at hihingin po sa inyo yung complete name nyo po, yung 24K card number, yung account number, at yung registered mobile number. Ngayon, ako kasi hindi ko hawak yung 24K card number ko, so sinabi ko sa kanila na wala ako nung number na yon and okay naman sila. So, ikaw, provide mo na lang yung details, make sure na meron kang 24K card with you. Step 5, may mga dagdag silang dokumentong hihingiin. So, ibigay mo lahat yun. So, una ay ang letter of request na permado mo. Meron akong sample nito kaya wag kang mag-alala. Sa valid government ID naman, magbibigay ka rin yan and also selfie mo habang hawak ang valid ID. Okay, ito po yung sample ng letter of request na ginawa ko na pwedeng-pwede nyo pong gayahin. Yung mga hinighlight ko po doon na naka-bold letter like yung petsa, yun lang po yung lalagyan nyo ng details. And the rest po pwede nyo na pong kopyahin. Huwag po natin kalimutan ang ating signature. Step 6, mag-follow up 2 to 3 times a day. Kapag hindi pa rin nag-reply, sabihin mo na irereklamo mo sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Trade and Industry. Hindi ko ginawa na mag-follow up ng 2 to 3 times a day, pero I wish I did. Ang ginawa ko once a day, kaya inabot ako ng 8 days bago na-resolve yung una kong concern before. So I don't want you to experience that. Ngayon, kung hindi pa rin sila nagre-reply, pwede mong sabihin na i-report mo sila, which I did din, and I think nakatulong din yon. Step 7, pumunta sa Cebuana Luwelier branch na malapit sa'yo. Dalhin ang mga sumusunod. Isa sa regret ko ay ang hindi pumunta agad. So, dalhin mo yung valid ID, yung cellphone na may data, at mga ebidensya na meron ka. Cellphone na may data kasi may chance na ipapacheck sa inyo yung history ninyo sa mismong app. So, dapat may data kayo. And syempre, yung mga screenshots nyo, screen recording, and everything na meron kayo, make sure na dala nyo po iyan. And last step natin, step number 8, is bibigyan ka ng advice kung ano ang dapat mong gawin. Pero, dapat gawin nila ang mga sumusunod.
Ngayon, magbibigay sila ng payo. Pag sinabi na i-email mo si Cebuana Cares, sabihin mo na email ko na sila. So, dapat i-verify nila yung transaction mo sa mismong app. Kagaya ng sinabi ko kanina, dadalhin mo yung phone mo kasi baka i-verify nga nila. Tapos, magsisend po sila ng email sa head office nila. Sila po ang gagawa ng magsisend ng email kasi mas mahalaga na sila yung mag-send ng email kasi mas mapapansin sila agad kasi nga empleyado sila, di ba? So, next naman is ibigay sa'yo ang number ng head office nila para ikaw ang tumawag. Ginawa nila sa akin to pero hindi ko na tinawagan yung head office kasi nag-respond naman sila agad dun sa pangalawang beses. Then, pababalikin ka para kunin ang control number. Ako, sinend sa akin yung control number via email, pero pinick up ko rin siya sa first try ko. Sa second time na nangyari sa akin to, tinext na lang nila sa akin yung control number. Kinuha lang ng personal yung number ko kasi may tiwala naman na sila kasi ako talaga yung pumunta doon physically at nag-present din talaga ako ng valid ID. Make sure na magdala ka lagi ng valid ID to confirm your identity. And again, yung cellphone mo dapat may load just in case ipabukas sa'yo yung app or just in case hindi pa rin sila naniniwala kapag pinakita mo na sa kanila yung screenshot mo and even screen recording. At yun lamang po, sana po nakatulong ang video na to. Sana po nasundan ninyo mula umpisa hanggang dulo. Like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!